ay tinanggap ko. Hindi ako nagreklamo kahit sa Diyos. Na ang sabi daw po nitong si Mile ay sumisigaw daw po na willing akong pumatay, makuha lang yung ari-arian. Sabi ko, may pambili na naman tayo ng pagkain. Bakit ikaw ay nanghihingi pa? Lagi pong may talang kutsilyo. Ay, nahihiya nga ako doon sa mga tao na ako'y nakikita nila. Oh. Pero hindi ko alam yung ginagawa niya. Hindi ko inutusan siya na gaya ng gawin niya. Itong aming sekretary ay nagkakape. Opo. Ngayon, nagpunta dun sa harap ng kapihan at pinagmumura ang mga tao. Madami daw nakakakita kay Kuya Melencio na may dalang patalim. Ayun na may dala nga yung kutsilyo nasa bag. Basta may dalang bag, may kutsilyo yon. Kakusapin ko yung barangay kung kailan kami magtutulong-tulong na madala si Kuya Melencio. Kailangan ko po yung tulong mo na ikaw po yung mag-chat sa akin kapag ka nandito ng umaga si Kuya Melencio para kami ay pupunta ka agad dito kapag ka nandyan siya. Kung TBD lang ang gusto mo, kaya ko naman bumili ngayon. Sabi ko, ay ikay magpagaling. Na ang sabi daw po nitong si Mile ay sumisigaw daw po na willing akong pumatay, makuha lang yung ari-arian ko. Lumalala. Tapos lagi pong may dalang kutsilyo. Eh ang iniisip ko, baka mamaya lalakad-lakad ka, kasalubong mo, hindi mo naman alam na may Opo. diferensya. Tas mamaya- Bigla na lang makapalaksa. Diba? So, aabot pa ba tayo sa ganon? Tapos, meron pa pong isang instances na itong aming sekretary ay nagkakape. Opo. Ngayon, nagpunta dun sa harap ng kapihan at pinagmumura ang mga tao. Pinagdududuro, doon nagsisisigaw. Ang mindset na lang ng aming sekretary, syempre, hindi siya, naiintindihan niya dahil may pinagdadaanan ng tao. Opo. Ang problema, paano kung yung iba ay hindi siya kilala? Siya nga po. Patulad siya. Opo. Ayan, nagkaka-problema pala na wala lang tayo ng ilang araw. Si Kuya Mile, nung huling bisita natin, okay siya, umiinom siya ng gamot. So, may possibility, hindi na naman po umiinom. Hindi na naman tayo doon nakabisita. So, ang laking impact talaga kapag hindi natin nababalikan o nabibisita madalas yung mga beneficiaries natin. So, tumawag si sekretary ng barangay na yun nga, marami na daw nagrereklamo kay Kuya Melencio na may dala daw kutsilyo, na may dalang pusporo, gising din na kung saan, tapos marami na sinisirang gamit. So tara, puntahan po natin si Nanay Minerva ngayon para makausap natin, tapos tingnan natin kung nandun si Kuya Melencio. Pero mag-ingat din tayo kasi kung wala sa wisyo yun ngayon, alam nyo naman, mahirap na kahit sino ginagagalitan nun. Kaya tara, biyahin muna tayo. So guys, dito na tayo kala Nanay Minerva. So hindi na ako dumaan ng barangay para diretso na tayo dito. Sana wala dito si Kuya Mile para nang sa ganun mas makausap natin si Nanay Minerva ng maayos. Grabe no, ilang araw lang yun, nagre-recover pa lang tayo, pero ito na, problema na naman. Pero wala tayong magagawa, that's life. Ito yung pinasok nating buhay, yung pagtulong. Kaya kailangan ni Kuya Melencio ng tulong sa ngayon, pati ng mga tao dito na napiperwisyo nga sabi. Kaya kailangan nating tumulong sa pagtulungan para sa problema na to. So yun, welcome back sa atin dito. Ito yung first vlog natin. Welcome back sa pagbalik natin dito sa Quezon. So hopefully wala na sa tayong maramdaman na hindi maganda. Gagawin naman natin lahat para maging maalagaan yung sarili, at lahat ng bawal iwasan para sa ganun ay umaba pa yung buhay natin, marami pa tayong matulungan. Sabi ko nga, pinagpipray ko lang na sana pababain pa yung buhay natin para gawin pa tayong mas malakas para gamitin niya tayo sa pagtulong sa tao. Yun lang yung pinagpipray ko lagi. So tara, dito na tayo, pasok tayo. Basta maging alerto lang kayo kasi alam niyo naman si Mile.
Kamusta ka na po? Are, Nagpakulay ka ng buhok mo, nanay? matagal na are, Ay, matagal na ba ganyan? Ang tagal na are. Ay, ilang buwan na are. April. Sino naman ang nagkulay niyan? Buhok mo? Si Jackie. Si Ate Jackie ba may trabaho ngayon? Oo, lagi ngang absent. Wala mag-alaga doon sa anak eh. Sa anak. Sinong tao dyan sa inyo ngayon? Si Milinga na doon. Anong ginagawa niya? Bagong dating. Pag may- Kumusta siya? Good mood ba ngayon? O Ngayon ay ayos. Ngayon ha. Pero merong oras na, na ewan, hindi siya ayos? Anong ginagawa niya doon sa bahay niyo ngayon? wala. Pinapakain nga yan eh. So, dito kita kayo nausap na medyo malayo kay Mili kasi may mga kailangan tayong pag-usapan. So, kanina habang nasa biyahe kami, tumawag sa akin yung admin doon sa barangay nyo. At sabi nga, ang dami daw nilang natatanggap na reklamo tungkol kay Kuya Melencio. Oo nga. Tanghali na nga nung dumating. Ako'y nag-aala-ala. Bakit ako yung nagagalit ay siya ay inaano na. Nay, alam nyo ba na marami na si Kuya Melencio daw sinisirang mga bagay dito sa lugar nyo? Ay, oo nga eh. Kung ano-anong inuuwi sa amin. Oh. Dati na yung ginagawa nung isang nagkasakit. Yun nga. Ay ngayon eh, gano'n na naman. Pero pag naman nasa bahay, eh, ayos. Pero laging naalis, laging may dala na kung ano-ano. Oh. So, hindi lang po yun. Madami daw nakakakita kay Kuya Melencio na may dalang patalim. Ayun, may dala nga yung kutsilyo nasa bag. Basta may dalang bag, may kutsilyo yon. Di ba sabi ko sa iyo noon? Ay, hindi ko naman nga makuha at gawa nga ng bahay yun eh. Pagsimulan pa ng pananakit yan, simuloy pinagpapatayan ng TV. Punasan mo muna rin yung lens mo. Pinapatayan ng TV, pinapatay ang ilaw. Tapos, sabi, may dala daw laging posporo, nagsusunog na daw si Kuya Melencio. Eh, hindi ko alam yon. Yun po nanay ang nireklamo sa barangay. Natatakot po ang mga kabarangay nyo Eh, dito. kung ako man eh, natatakot din eh. Lalo ka na po kasi kasama Oo mo nga, siya. kaya nga. Ako nga natatakot. Ang naisip ko naman, pag naman ipinadala mo doon, Hindi na naman tatanggapin. Oo nga, kaya hindi ko mala. May 2 beses siyang hindi uminom ng gamot nung isang araw. Kaya sabi ko nga eh. Oo. Tapos, nung padalwa, gabi, nadya na kanya Kuya Imo, binibigay ko yung gamot, ayaw niya, tiningnan. Sabi ko, ba't ayaw mong inumin? Peke naman yung doktor. Oh, hindi ko na pinilit. At baka magwala pa. Peke daw yung doktor. Sabi ko, ikaw naman ay isinasama sa Mandaluyong. Ba't ayaw mo ba sumama? Para yun na lang ang doktor mo. Ay hindi naman ako ang nagsama siya. Si Marcos ang nag-volunteer. Na ikaw ay matulungan. Hindi ko na alam. Alam mo, ako'y pagod na sa trabaho. Pagod pa ang isip. Kaya nga po na, alam mo sa totoo lang na sabi nila kailangan may maipatawag daw sa barangay para po may makausap sa pamilya ni Kuya Melencio. Ayaw naman po nilang, syempre, hindi naman pwedeng si Kuya Mili ang ipatawag kasi nga may problema sa pag-iisip. Ikaw po dapat ay papatawag pero naisip nila, may edad ka na po, dapat hindi ka na na-stress, hindi ka na nila Kahit i-stressin. naman hindi nila ako pa ipatawag naalalaman ko naman dahil sa mga iniuuwi niya. Yun nga po na kaya May maleta pa, ang laki. may maleta siyang dala. May maleta doon, nado sa may pintuan. Anong laman? Wala naman. Na magabok lang yung ibabaw, hindi mo sasabing tinapon nyo sa basurahan. Baka yun i-stock nando sa labas ng bahay o ano. May dalaan. Nung isang araw, isang bag na patig ang dala. Madaming laman damit ng mga puti. Hindi ko alam. Tinanong ko kung saan galing, sa Sampalo ko daw. Ano po, sino naman magbibigay sa iyo doon? Hindi ko na inrirat. At ayan, alam ko pagkayan na hindi gustong itinatanong, nakakuntong ganyan. Paangil ko sumagot. Hindi ko na kinuha. Ngayon po na ang kinakatakot ng barangay dito, ng mga kabarangay nyo, baka mamaya may hindi alam yung sitwasyon ni Kuya Mili,
makasalubong, tapos wala sa mood, manaksak na lang. Na nga, sabi ko, ngayon nga lang ang tanghali. Sabi ko, tanghali na wala pa. Sabi ko, ako'y nag-aala-ala ka ako sa iyo. Sabi ko, bakit daw? Sabi ko, abay, ang dami ngayong nawawalan tao, bata at matanda. Malay mo naman, may nagagalit sa iyo, bigla kang nalang kinuha. O ano magagawa ko, saan kita hahanapin? Di ba? Minsan nakikita mo nang nabubulok na diyan ko saan diyan. Oh. Ayun nga po na kaya tsaka yung pagsusunog daw ni Kuya Melencio ang kinakatakot din nila. Oo nga, Baka mamaya yung mga bahay-bahay nila dyan sunugin ni Kuya Melencio. Bukod pa daw po doon, yan po pala si Kuya Melencio noong nakaraang araw daw, sinigawan niya yung mga tao doon sa kapihan. Doon daw, oo nga. Sa Pinagsisigawan daw, pinagmumura niya daw. Pero siya, may dala ngayong pagkain, may nilaga. Yung nasa lamesa, lagi siyang nanghihingi ng sabaw ng mami. Pero binibigyan siya, ay meron daw siyang nahingan na galit daw sa kanya. Sabi ko, anong ginawa sa iyo? Pinaalis ako. Sabi ko, paano naman? Sabi ko, makikita nila ako sa Facebook na anakan ni Nanay Minerva, tapos ikaw ay nanghihingi ng gaya. Kaya naman natin bumili Kakaawa na si Nanay Minerva sa sa pinagagagawa ni Kuya Sabi ko, may pambili na naman tayo ng pagkain. Bakit ikaw ay nanghihingi pa? Kawawa na po si Nanay Minerva sa pinaggagawa ni Kuya Melencio. Although hindi niya alam itong ginagawa niya, pero Ay, nahihiya nga ako doon sa mga tao na ako'y nakikita nila. Pero hindi ko alam yung ginagawa niya. Hindi ko inutusan siya na gaya ng gawin niya. tsaka alam mo yun, kung yung ibang tao natatakot nga na sunugin yung bahay nila, paano ka pa kaya na nandiyan kang kasama mo siya? Ayun nga Tapos may dala laging patalim na maya ikaw pa yung pagdiskitahan niya kapag kagalit. Ayun na nga. Pag yan nagagalit ay galit kay Jackie, galit sa anak ni Jackie, galit sa akin, galit kay Moloy. Kaya yung anak ni Jackie, hindi ko malagaan, hindi ko mapapunta sa bahay. Baka mamaya si Kuya Muloy pa. Ay, ayun na nga. Kasi dyan siya palaging galit. Kaya lahat ng pakikisama sa kanya, ay ginagawa ko. Ngayon, binigyan ko siya ng yung pansapin sa higaan niya na bulaklakan, na doon, tuwan-tuwa siya. Sabi ko, linisin mo naman yan lamisa. Yung hindi kailangan, ay alisin mo na. Sabi ko, gaya, gusto ni Marcos ay maganda ang ating bahay dahil siya nagbigay. Bakit gaya naman? Ginagawa ng basurahan ni Kuya Melencio yung bahay mo. Kaya nga yung unang bahay na aming nakinalas amin, ang daming kalat. Kanya yun. Mga dala niya rin yun. Oo, hindi ko maitapon. Ngayon yun, nakatambak doon. Itay-itay ko sinusunog. Kaya ganito, nakikipagtulungan po ang barangay na si Kuya Melencio ay mapuwersa natin na may pasok sa Mandaluyong. Para po naman doon, ayaw naman tanggapin. Magbibigay po sila ng letter ang barangay na marami na po silang natatanggap na reklamo. Ginastosan pa siya ng konsihal, para lang siya ay madala doon. Ngayon po magbabakas sakali tayo, kapatid kami, sasama na kami. Nagbigay din ako ng panggastos kay Jackie. Lagi naman siya ay may laan. Kahit ako'y bumibili ng bigas, may inihanda ako para sa kanya. Kawawa ka po nanay dyan sa anak mo. Simula pa noong 2008. Alam mo nanay, ang inaano ko, kapag ka-okay si Kuya Melencio, Mabait siya. Pero minsan nakikitaan ko din siya na alam mo yun, na parang ayaw niyang tulungan yung sarili niya. Ang nai-stress siya, doon na nga sa pamilya doon. Pagpupunta siya doon, tulad nung isang linggo, wala daw nagtatrabaho. Para bagang gusto niya yon. Talagang simula pa naman noon, diyan yung tumira yung si Jay, yung si Mark. Paano gusto? Yung gusto niyang tulungan, nai-stress siya. Bali, nagsisisigaw din daw yun doon. Noong nakaraan sa kanila at sabi daw handa daw siyang pumatay basta makuha daw yung lupa doon. Ang mga lupa gusto maging kanya.
Dati na yan, ganyan, simula pa nung nagkasakit. Lupa, kung ano-ano, mga building, kanya daw yon. Itong buong tropical, kanya. Hindi ko naman malaman kung ano. Akala ko pa naman na nagiging maayos na si Kuya Melencio nitong nakaraan na naku po. nakakainom ng gamot. Tumigil pala sa pag-inom. Isang beses lang naman. Ngayon, pinainom ko gabi, uminom. At ngayon, uminom. Sa bagay, Nay, kahit umiinom si Kuya Melencio po ng gamot, kung yan Ano, po ay hindi rin- natitrigger, may nai-stress din yan, wala rin po eh. Hindi niya Baliwala ikinuha sa isip. Mm. Bumibili siya ng kape kahit hindi ko bigyan. O sasabihin, bawal ang kape, hindi ko bibigyan. Pagdating naman may dala. O, anong gagawin ko? Alam nyo guys, to be honest, nakikita ko din kasi minsan si Kuya Melencio kapag okay siya. Alam mo yun, nakita ko kahit kausapin natin siya na maawa kay sa mama niya. Minsan nakikita ko parang ayaw niya kasi tulungan yung sarili niya eh. Alam mo yun, kagaya niyan, kapag ka minsan normal naman, alam niyang bawal yung kape, inom ng kape. Bumibili ng kung ano-ano, ipinamimigay naman. Oh. Ngayon may binibigay sa aking kwintas. Sari nga, ibigay sa kanya. Ang tagal-tagal na, kauna-unahan. Tinago ko. At gawa nung siya may sakit, kinukuha niya, pati yung hikaw. Ngayon, binibigyan niya uli ako. Pagka nagkakapera yan ko, ano-ano kasi binibili. Pero binibigyan niya ako. Sabi ko, wag na, tabi mo na lang yan. Sabi ko, ganyan. Baka pagka ikaw higitin mo na lang basta sa akin. Oh, yung hikaw na binili niya sa akin, hiningi niya, itinapon lang naman. Ari na itago ko. Ito. Kaya natira. Lahat naman ang binibigay niya, inaalagaan ko eh. Ito Ngayon- bigay niya, oh. Nay, ganito. Nagpunta ako dito kasi gustong humihingi ng update ang barangay kung kailan nyo daw po gustong dalhin natin si Kuya Melencio sa Mandaluyong. Ako okay kahit kailan, kahit bukas. Kaya lang, maaga siyang naalis madaling araw, merong alas 3. Ayan nga, bukas ng ilaw, sabi ng kanya, Kuya Imo, si Mili bangon ng bangon, bukas ng ilaw. Sabi ko, sadyang gayaan niya, kaya ako'y mag-iingat. Sabi ko, ganyan. Kung ikaw man dyan natutulog, huwag ka masyadong kahimbing. Sino pong may sabi? Sabi ko kay Imo. Okay, Kuya Imo. Kasi minsan nagagalit, ayaw niya nang may napunta sa amin. Kahit kapatid, ayaw. Ayaw niya ako'y magbibigay. Kaya pag ako'y nagbibigay kay Jackie, tinatago ko na lang. Kahit kape. Grabing hirap mo nanay sa anak mo. Grabe ang hindi naman parusa eh. Sa para kay nanay, grabe yung pagsubok lang. Pagsubok na Lahat naman ay tinanggap ko. Hindi ako nagreklamo kahit sa Diyos. kawawa kasi si nanay guys dito. Siya lahat. Kasi anong isipin ng ibang tao na nakakita kay Kuya Melencio pinababayaan ni Nanay Minerva? Na hindi naman. Di ba? Ganun yung isipin ng ibang tao. Ano ba yan? Laging sinasabi nila wag ko daw pabayaan, paano pa daw ng gamot. Sa totoo lang talaga hindi ko pinababayaan ko. Pinabayaan ko yung mga yan noon pa, simula pa nung nagkasakit. Ayun na naman nangyayari sa kanila. Diyan mo Nay, ganito na lang gagawin natin. Kailangan ko po din ng kooperasyon mo nanay. Kapag kakusapin ko yung barangay, kung kailan kami magtutulong-tulong na madala si Kuya Melencio, kailangan ko po yung tulong mo na ikaw po yung mag-chat sa akin kapag ka nandito ng umaga si Kuya Melencio para kami ay pupunta ka agad dito kapag ka nandyan siya. Oo, kahit si Delia. Ang alam naman di ako marunong mag-cellphone. Basta i-message mo kaagad ako, ha nanay, marunong ka ba mag-chat? Hindi nga Magpaturo ka kay Nanay Delia para masabihan niyo po ako ha. O kahit text ha, na hindi niya malalaman na nag-chat kayo sa amin. Para pag sinabihan niyo kaming ganun, tatakbo agad kami dito, nakaready na kami na pupunta dito. Ha, nanay? At pupursigihin natin ang doktor na siya po may pasok Ngayon, dun sa... may dala siyang nilaga. Bigay daw yun sa kanya. May sabaw ng mami. Humihingi siya. Sabi ko, bakit ka pa nang hihingi? Pwede naman tayo bumili. Naghugas siya ng yung ano ng TV, yung LCD ng TV.
inay ilalagay ko aridine. Sabi ko, huwag, hindi naman tayo makapanood yan. Sabi, sana tayo ay may TV din eh. Magpagaling ka, sabi ko gayan, at ibibili kita ng TV, sabi ko gayan. Pero kung ikaw ay gayan, hindi, ba, mamaya ay sirain lang niya. Totoo po yun, Nay. Siraan niya lang. Pag galit siya, siraan niya yan. Kaya nga, sabi ko, Tapon niya o kaya kung benta TV niya. din lang ang gusto mo, kaya ko naman bumili ngayon. Sabi ko, ikay magpagaling. Grabe na, Nanay, ang ano mo. Dapat po yan ay matapos na yung paghihirap mo kay Kuya Melencio. Dapat po Sadya yan ay may namang, pasok. sadya namang bibili ako ng TV para ilagay ko doon sa salas. Paano ko pa yun lalagyan? Pinuno niya na ng gamit. Pinununan niya ng kung ano-ano. Kung makikita mo lang ngayon, kung ano-anong nagkalagay, may nakaganyan doon na hindi ko alam kung saan galing yun. Ang laking, ewan ko kung ano yun, may nakadrawing. Sige po, Nanay, ganun na lang gagawin natin, ha. Basta makapagtulungan din po kayo sa amin. Hindi ko naman sila binababay sa pagkain. Si Miliin nakaka 5 beses siyang kumain maghapon. O kanin. Lahat kanin. Basta, Nay, ganun na lang. Tatawag po kami sa iyo. Pwedeng bukas sa isang araw. Sasabihan muna kita kung anong araw kami dito pupunta, ha. Tapos timbrehan mo naman kami sa umaga kung nandito na si Mili, hindi siya umaalis para pupunta na kami dito kasama ang barangay, ha. Ganyan lang gagawin natin. Pupursige natin na may pasok, ha. Huwag mo siyang paiinumin ng gamot, Nay, ha. Kaso yun nga, sabi ng admin, pagdating daw dun, pinapainom daw ng gamot eh. Saan? Totoo ba? Saan? Pagdadating sa Mandaluyong, pinapainom ng pampakalma? Hindi ko alam. Yung una, si Molo, dinala doon, pinainom. Kasi kung paiinumin nila si Kuya Melencio pagdating doon ng gamot, Maayos ang magiging maayos talaga yan. Kahit na hindi natin siya painumin dito, at para pagdating doon ay makita nila kung ano si Kuya Mili pag walang gamot, kung paiinumin din naman nila doon. Pero na this time, may sulat na po ang magagaling sa Ayun nga, hiningi barangay. ni Jackie. Humingi siya ng sukat na rekomendasyon sa barangay. Opo, yun na nga po, meron na silang ginawa. Dadalhin natin, kasama natin ng admin papunta sa para siya ay Mandaluyong. matanggap doon. Lagi naman pagdadating doon, hindi naman 1 beses, 2 beses na, nadala pa siya sa Lucena. Bakit hindi siya nagaling? Kasi, Nay, walang lumalapit na turo kay Kuya Melencio. Puro gamot ng gamot lang. Yung gamot na hindi na sa kanya enough, hindi na sakto yung dosage sa kanya, wala nang epekto sa katawan niya. So, turok dapat. Kaya nga po, di ba, sabi ko, nire-request ko dapat doon sa Lucena na siya yung maturukan. Hindi Kaya sabi naman, hindi daw pwedeng turukan at bipolar daw. Hindi polar ang sa akin yan Ayun na nga. Schizophrenia. Yun na nga ang sinasabi. Alam ni Jackie yan. Mga doktor kasi, iba-ibang opinion eh. Kaya nga Pero di bali, ngayon, dahil sa natatakot din ng mga tao dito, patong-patong na pagreklamo din kay Kuya ayun na Melencio. nga. Ayaw ko siya makadisgrasya at ayaw ko siya madisgrasya. Yun nga po na yun, kasi nakakatakot na iniiwasan natin. Ay, mag-iingat ka dyan po, Nanay, hanggat maaari. Dapat nga bukas, madala na yan bukas eh. Lahat na ng pakikisama ko sa kanya. Magaling pa nga siya at asikaso ko si Moloy pag nabigyan ko ng pagkain. Ayos na. Ayos Wala na. nang sakit sa ulo. Kaya nga sabi ko noon, mabuti pa yung 2 kong anak parehong hindi nakakalakad at wala akong problema, papakainin ko lang. Sabi ko, nung kayo maliliit pa, problema ko sa inyo ay pagkain. Ngayon kayo malaki na, lahat problema ko. Gusto mo ba, Nanay, bukas na kasi delikado ka dyan eh. Kayo, Yung seguridad mo po dyan, Nanay, ang delikado eh. Bukas na, kapunta namin ng barangay, sabi namin bukas na. Kasama kami. Basta, Nay, kailangan ko yung kooperasyon mo, ha? Na di ko alam kung pero sa umagay wala yun yun ang kailangan natin. Mga anong oras siya bumabalik dito? Tulad ngayon, kakauwi pa. Nung dumating si Ani, kakauwi pa. Naku, hindi tayo abot ng Mandaluyong kung gantong oras pa tayo alis dito. Tanggap naman doon kahit anong oras dumating. Doon? Kaya ay gagabihin. Yun nga po. Gagabihin.
Sabi naman doon sa Mandaluyong, oras na nagka-problema, dalhin doon. Kaya antayin pang magkagawa ng problema. Dalhin nga doon, halbang, magbigay ni may problema. Ay, dapat dalhin na doon. Oo. At tanggap naman, matagal na siyang 2008 pa, record niya. Simuloy, may record din doon. Kasi tumigil nga ng hindi na siya makalakad. Simula't simula na hindi na ipasok sa Melensyo, ano? Ba, nakumpay niyan, ilang beses na yun nakumpay doon, 3 na. Tumagal ng gano'ng katagal? Nung tong huli ay 1 buwan at mahigit nung magbubutuhan. Ano ang pinakamatagal ninyo na na-confine din? Nung Agosto yun tagrambutan na Umabot ng ilang buwan? mga 1 buwan din Pag hindi sinusundo ay inihahatid nila. Nung inihatid siya, ang bill niya noon ay 9,000. Sabi ko, wala akong ibabayad doon. Kasi hatid nila, siyempre wala akong hawak na pera. Ano po? Binayara daw ng malasakit. May dala siyang gamot na pang-3 buwan. Ayun, nung simula nung 2000, nung nagbotohan ng presidente, ilang taon na yon, 4 na. Ngayon lang umuli yung sakit niya. At ayaw ko nga sunduin siya noon. Kasi nananakit siya noon, nag-away pa nga siya nung yung aking apong panganay na anak ni Vicky. Kasi babasagin niya yung TV. Nagpambuno sila. Ay malaki siya kaysa roon. Sabi ko, may lumabang ka, huwag kang padadaig. Huwag mo lang sasaktan mo. Basta ikaw ay lumaban. Inaawat naman. Kami, yung mga paapo kong nagkakandatalon sa bintana. Galit siya pag may napunta sa amin. Sige po, nanay. Pupunta ako ng barangay ngayon. Ha? Bago kahapon sabi doon kay Sky, yung anak, Sky, hingi ikaw ng 1,000 kay inay at tayo mamamasyal. Sabi ganyan. Sabi ako daw pumunta sa bayan, bumili daw ako ng pinggan, bumili daw ako ng masarap na pagkain. Para bagang nai-stress siya pag walang pera. Binigyan ko siya nung isang araw ng 50. Binigyan ko nung kami galing doon, tayo galing sa Lucena. Sa jeep pa lang, binigyan ko na siya. Ng 200. At laging nakatingin doon sa perang ibinabayad ko sa jeep. Ibig sabihin po, nanay, si Kuya Melensyo, ang unang-unang kinai-stressan po niya na tama kayo pera. Kasi yan po ay may pinagagamitan ng pera yan o may pinagbibigyan po yan. Sigurado po yan. Alam yan kapag hindi po yan nakapagbigay, doon siya nai-stress kaya kailangan niya ng pera. Alam ko kung sinong kumukuha dyan. Sila nga, simula pa noon. Kaya nai-stress tong anak mo, nanay. Dahil sa mga ganyang bagay. Tulad ngayon, may dala siyang kwintas, binibigay sa akin. Sabi ko, ayokong tanggapin, iyon na lang, baka mamaya pag ikaw ay singga, hihigitin mo sa akin. Sabi ko pa, biniro ko pa siya. Yung nakikita ko nagtitrigger kay Kuya Melensyo, guys. Kaya kahit umiinom siya ng gamot, nababaliwala. Kasi may mga ganyan na tao sa kanya na inaasahan si Kuya Mili, ito naman taong pagbigay. Kaya kapag wala siyang pera, doon siya nape-pressure. Kung paano siya magkakapera, paano niya mabibigyan. Yan yung nakikita ko talagang reason simula pa nung kunikwento ni nanay noon ito. Sabi ko, mabuti pa ang iba at nabibigyan mo. Ako, hindi. Sabi ko, ganyan. Pag nakita, merienda doon, nakakapagsabi yung aking anak na may tindahan doon na, yung aking apo. Pagkasama, magkasabay-sabay sila paglalakad. Siya pamerienda ni Mili doon. Tapos nung siya naman ang nahingi ng merienda, anong ginawa niya? Sabi, wala siyang pera. Umalis si Mel. Pagkaalis ni Mel ay nagmerienda siyang mag-isa. Hindi maganda. Kaya kahit hindi ako alam ko yan at may nagsasabi. Sige, nay. Pupunta akong barangay muna. Sabihan ko sila na bukas. Bukas dapat sana nandito si Kuya Melensyo ng umaga. Mag-i-standby na kami sa barangay para nandyan na kami malapit. Tapos pag minesis mo kami kung nandyan, tsaka kami dito pupunta. Gusto ko na rin nga siya
mapilitan na talagang pilitin ninyong mapakumpay. Opo, nanay, kasi unang-una po, ganyan na po yung napiperwisyon niya ng mga tao. Pangalawa, kinakatakot ko po, ikaw po yung madisgrasya niya dyan. At saka baka siya pati makasakit sa Yun iba. nga po, yun nga po, At siya nanay. naman ang masaktan. Sinabi ko sa kanya na baka mamaya mabalita kung ikaw ay nawawala. Sabi ko, yun nga mga bata, matanda, ay nawawala kung makuha ayan, nabubulok na. Ay ayoko mangyari sa iyo yun. Naiyak ako kanina. Habang kausap mo siya. Oo. Sige po, nay. Asikasuhin na namin ito para bukas na bukas maalis na siya dyan. Sana, pag-pray natin na siya tanggapin na doon at may sulat Sana. naman ang barangay. Ha? Sana nga. Sana nga. Patong-patong natin yung mga nagagawa niya para pagbasihan nila doon sa ospital. Ano, nay? Sige. Mag-ingat ka. O, sasaglitin lang namin sa barangay. Pupunta muna kami doon, ha? Find me in the open, all the good and broken, nothing left unspoken. No, I am here, standing